Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Hindi basihan ng kagandahan para matawag natin ang ating sarili na sikat. Minsan kahit kulang tayo sa magagandang katangian, wala man tayong mapuri sa ating pisikal na kaanyuan, nasa atin naman ang kabutihan at kalinisan ng puso na nagmamahal at may malasakit sa kapwa. Ito ang isa sa mga natutunan ko bilang isang makeup artist, Miss Winnie. Nagpapaganda ako ng mukha ng tao sa aking pamamaraan. Sa mundong ginagalawan ko, ginagawa kong prinsesa ang alipin. Ginagawa kong agaw pansin ang mga hindi napapansin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Belle, 42 years old. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong ako'y 23 anyos pa lamang, taong 2006. Ito ay tungkol sa aking dating amo na si Amor. Noon pa man, literal na talagang pinangingilagan ng mga kapwa niya modelo si Amor. Oo nga pala, ayaw niya na magpapatawag sa akin ng ate o ma'am o kahit magpuman lang dahil pakiramdam niya mabilis daw siyang tumanda. Suplada, maarte, palaging galit kapag kaharap niya kami. Tingin niya sa amin mga kutong lupa na kaya niyang tirisin sa maliit na pagkakamali. Pero kapag nababaling sa kamera ang kanyang muka o sa mga mahalagang tao sa industriyang kinabibilangan niya, mabilis na magbago ang kanyang reaksyon. Tuloy hindi ko maiwasan ang kabahan kapag hinahawakan ng mariin ang brow liner habang inaayusan siya. Takot akong magkamali. Ingat na ingat ako sa bawat galaw. Halos hindi na nga ako huminga magawa lang ng maayos ang porma ng kilay niya. Ayusin mo ang makeup ko at malapit nang magsimula ang show. Naiintindihan mo ba, Belle? Baka mamaya burahin ko yung pagmumuka mo. Huwag kang mag-alala, Amor. Pagagandahin kita. Akong bahala sa'yo. Gangga ka ba? Maganda na ako dati pa. Kung makapagsalita ka, parang may lihim kang galit sa akin Naku, wala naman. Maganda ka naman talaga Pero mas gaganda ka pang lalo kapag nalagyan ka nitong bagong combination ng lipstick at foundation ko. Mas interesado ako sa mga taong pupuri sa akin mamaya sa show. Kapag nagustuhan nila ang damit na suot ko at ng mismong pagrampa ko, magkakaroon ako ng maraming projects. Ano, tapos na ba? Umalis ka na nga sa harapan ko? Gustuhin ko mang sumagot, pinili ko na lang na manahimik. Alam ko kasing hindi titigil si Amor hanggat hindi ko sinasang-ayunan ng kanyang sinabi. Naiinis man ako sa tabas ng dila niya ay pinipilit ko pa rin gawin ang aking trabaho. Sa mga nagtatanong kung bakit nagtitiis ako sa kanya, simple lang ang sagot ko, kailangan ko ng pera at hindi madaling makahanap ng bagong trabaho noong araw. Maliban pa doon, may balanse pa ako sa kanya dahil sa pagkakaospital ng nanay ko. Sakto naman na dumating si Ate Vilma, ang kanyang PA. Bitbit ng babae ang ilan sa mga nakahanger niyang damit na dapat sana ay isasabit ng babae sa rack. Kaso lang sa hindi sinasadyang pangyayari, nakita ko ng padaan si Ate Vilma sa may pinto at pinatid ni Amor. Literal na out of balance ang kawawang babae kaya nabitiwan ni Ate Vilma ang isa sa mga damit at nahulog sa sahig. Malas pa dahil natumba sa mesa ang kape ng modelo at natapon diretso sa damit. Nanlisik kagad ang mga mata ni Amor. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kung hindi ka ba naman tanga, ba't binitiwan mo ang damit ko? Sa tingin mo ba malinis pa yan, ha? Sorry po, ma'am. Anong magagawa ng sorry mo? Ibabawas ko sa sweldo mo ang katangahan mo. Punyeta, wag mo akong ipo. Makulubot na yung mukha mo, no? Hindi ka man lang nahiya sa balat ko? Lalabhan ko na lang po, ma'am. Amor, hindi naman niya sinasadya Hindi ko kailangan ng opinyon mo, Belle. Tumahimik ka, baka ikaw ang pagbuntunan ko. Pareho lang kayo, grupo ng mga tanga. Maawa naman po kayo, ma'am. Huwag naman po ang sweldo ko. Kailangan ko po kasi ng pera Nasa ospital po ang anak ko. Kung babawasan niyo po ang sweldo ko, wala nang matitira sa akin. Wala akong pakialam. Yan ang napapala ng mga taong hindi ginagawa ng maayos ang trabaho. Maawa ka naman kay Ate Vilma. Bakit ako maaawa sa babaeng yan? Kailangan niya ng pera, hindi ba? Ako lang ang makapagbibigay nun sa kanya, kaya magtiis siya. Nang mga sandaling yun, dinuro-duro na niya ang kawawa niyang PA nang dumating ang kanyang boyfriend. Kaagad siyang sinaway ng binata nang makita ang ginagawa ng dalaga. Agad naman akong umatras dala ang makeup kit ko. Sa mga ganitong pagkakataon, si Sir Eros lang talaga ang nakakapagsalita kay Amor ng pagsaway. Ano ba naman yan, Vilma? Hanggang ngayon hindi mo pa rin nakukuha ng maayos kung paano iligpit ang mga gamit ko? Talagang tatanga-tanga ka?
Dinumihan mo pa ang mga gagamitin ko sa show. Walang iya ka? Alam mo bang mas mahal pa sa buhay mo ang damit na yan? Ma'am, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Babe, ano na naman ba yan? Pinapagalitan mo na naman ang PA mo. Hinaan mo naman ang boses mo. Naririnig ka ng mga dumaraan sa labas nitong dressing room mo eh. Kasi babe, lumulutang ang isipan ng babaeng yan. Hindi ginagawa ng maayos ang trabaho. Kahit na, wag mo na lang siyang pagalitan dito. Ang dami kayang tao. Baka mamaya may mga reporter na namang makarinig sa'yo. Alam mo naman na paghalagala lang sila dyan sa labas. Hay nako, sige na nga. Pasalamat ka, mahal kita. Hoy tonta, umalis ka na. Hintayin mo ako sa van. Huwag kang tulala dyan. Ayoko makikita dito ang pagmumukha mo ha. Opo, aalis na po ako. Babe, shh, kakasabi ko lang eh. Okay, tatahimik na ako. Awat na. Napaikot ko ang sarili kong mga mata habang naglilikpit ng mga gamit ko. Mabuti na lang, tapos ko na siyang make-upan. Lagi na lang talagang ganyan sa amin si Amor. Kung hindi naman ang kawawa niyang PA, ako ang pinagdidiskitahan niya. Minsan gustong-gusto ko nang iwanan ang trabaho ko sa kanya. Kaso po Miss Winnie, malaki magbigay si Amor. Palibhasa mga mamahalin at kilalang brands ang minomodelo niya. Mga damit, sapatos, bag at minsan accessories. Yun siguro ang nagpapayabang sa kanya, kaya pinagtsatsagaan ko na lamang. Ang ginagawa ko po, hindi ko na lang siya pinapansin o sinasagot. Ayaw niya kasi sa staff na nangangatwiran. Sa katunayan ako nga lang yata at ang manager niya ang umabot ng 3 buwan sa kanya. Yung PA niya, linggo lang ang itatagal, umaalis na. May isang ang umiiyak pa ng mag-alsabalutan kasi sinabunutan ng amo namin. Ganyan siya kasalbahe na kahit maliit na bagay ay pinalalaki pa niya. Si Ate Vilma, iilang araw pa lang mula nang tanggapin sa trabaho. Hindi ko alam kung magtatagal ba siya o hindi. Muli, nilingon ko si Amor. Nakikipagkwentuhan siya kay Eros at nagulat ako nang bigla siyang lumingon sa akin. Bel, hindi ka ba tapos dyan? Anong tinitingin-tingin mo? Kanina mo pa inaayos yung mga gamit mo ah. Makikichismis ka na naman ba? Pasensya na Amor, aalis na ako. Babe. Saglit nga lang kasi babe. Anong sabi mo, Bel? Aalis? Kailangan pa kita mamayang gabi? Sino magre-retouch ng makeup ko? Pero Amor, hindi ba't nagpaalam naman ako sa'yo? Hinihintay ako ng nanay ko. Hindi ako pwedeng hindi sumipot kasi nangako ako sa kanya na magkakasama kami ngayon. Alam mo naman nakalalabas lang niya sa ospital. Baka mabinat si nanay. Wala akong pakialam, Bel. Tandaan mo, ako lang ang nagbibigay ng malaking sweldo sa'yo. Hindi ka na makakakita ng among kagaya ko. Pero... huwag kang gumaya sa Vilma na yon at tatanga-tanga ha. Alam mo naman na ayokong may taong kulang sa talino na aali-aligid sa akin. Pagpasensyahan mo na si Ate Vilma. Baka lang naunahan siya ng takot dahil sa pagsinghal mo kaya siya nataranta. Ang sabihin mo, gaga talaga ang babaeng yon. Naisip ko nga maghanap na ng iba eh. Ayoko sa matanda at mabagal kumilos. Wala akong naisagot dahil sa sinabi ni Amor. Tama naman ang lahat ng sinabi niya. Maliban sa ibang modelong kilala ko, siya lang ang may kamahalang magbigay. Yun nga lang mahal din ang kabaitan ng babae. Madalas na nakasinghala at sobrang taray. Hindi ko rin matanggap na nilalait niya ng ganun si Ate Vilma. Sa pagkakaalam ko, selosa si Amor at malamang pinagseselosa niya si Ate Vilma. Magiliw kasi sa amin si Sir Eros eh. Maayos at magalang pang kausap. Kung paano at bakit niya nagustuhan si Amor, si Sir Eros lang din talaga ang nakakaalam. Basta alam kong kinausap ni Sir Eros si Ate Vilma kanina at yun marahil ang dahilan kung bakit inis na inis ngayon si Amor. Pumasok ako sa van na pagmamayari ng amo namin. Doon na lamang kami naghintay sa kanya. Ipapatawag naman kami kasi ng staff kapag kailangan na kami. Nadatnan ko si Ate Vilma na nakatanaw sa malayo at humihikbi. Tumikhim ako tsaka naupo sa unahan niya. Ate Vilma, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pagpasensyahan niyo na po si Amor ha. Ganun talaga ang ugali ng babaeng yun eh. Walang problema sa akin yung mapagalitan ako. Kasi ganito naman talaga kapag nagtatrabaho, hindi ba? Normal lang na mapagsabihan kapag may pagkakamali. Naku, wag mo na pong itanggit eh. May sa demonyo talaga yung ugali ng amo natin. Sayang nga lang eh, gustuhin ko man. Hindi pa talaga ako makaalis sa pagtatrabaho sa kanya. Wala pa po akong ibang malilipatan eh. Kinuha niya akong exclusive na makeup artist niya.
Heto, exclusive din ako sa singhal at pamamahiya niya. Baka mainit lang ang ulo ni ma'am. Ang inaalala ko lang, ang anak kong nasa ospital. Kapag binawasan niya ang sahod ko, ano na lang ang ipanggagastos ko para sa pangangailangan niya sa ospital? Ewan ko ba dyan sa amo natin, ate? Ipinaglihi yata sa sama ng loob eh. Ang pangit ng ugali. Kung sana marunong ako mambarang, baka matagal ko nang pinasabog ang nguso niyan. Uy, sa atin lang yun ate ha. Huwag mo nang mabanggit sa kanya. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganong klaseng tao eh. Kung may kakampihan man ako, sa kapwa ko na lang empleyado. Ikaw, buti ka, nakatagal ka sa kanya, no? Kung matatawag mang matagal ang 3 buwang paninilbihan ko sa kanya, di congrats sa akin. Kaso lang, hindi ko naman magawang magsaya eh. Paano ka ba nakapasok bilang makeup artist ni Ma'am Amor? Yung dating kasambahay ni Amor ang nagrekomenda sa akin sa kanya. Kung hindi nga lang dahil sa taong yun, baka matagal na akong umalis dito eh. Kagaya mo rin ako ate, nangailangan lang ako ng malaking halaga noon para sa nanay kong may sakit. Pero mabuti na lang talaga na kumbinsi niya si Amor na tanggapin ako. Ako naman, nagkataong naghahanap ang manager ni Ma'am Amor ng personal assistant, kaya nag-apply na ako. Buti na lang tinanggap niya ako. Napangiti na lang ako sa kanyang sinabi. Alam ko naman na kahit nalulungkot si Ate Vilma, pinagagaan na lang niya ang sitwasyon. Kinukwento ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Sa pagkakaalam ko po, Miss Winnie, nagmula sa probinsya si Ate Vilma. Sabi sa akin ng babae, isa siyang single mother. Itinakwil ng pamilya kaya napilitang lumayo kasama ang kanyang anak. Sa mga unang araw niya dito sa Maynila, hindi naging maayos ang kanilang kalagayan. Walang maayos na matirhan at makain. Nauulanan sila at nabibilad sa araw. Hanggang sa hindi na makaya ng kanyang anak ang kanilang dinaranas. Nagkasakit ng pulmonya ang bata. Dito na sinubukan ni Vilma ang maghanap ng tulong pero naging mailap sa kanyang pagkakataon. Hanggang sa matanaw siya ni manager na nagpapaulan sa labas ng restaurant. Akala niya manlilimos si Ate Vilma. Pero sinabi sa kanya ng babae na kailangan niya ng trabaho para sa anak niyang nasa ospital. Dito na naisingit ng manager ni Amor ang pag-hiring nila ng assistant. Pinasukan kagad ni Ate Vilma ang trabaho kahit nag-iinarte noon si Amor at hinahanapan ng papeles si Ate Vilma. Nangako naman ang babae na mapagkakatiwalaan siya at hindi masamang tao. Nalaman ko ang lahat ng yun dahil pala kwento din ng manager ni Amor. Napakurap ako nang marinig ko ang pagbukas ni Vilma ng pinto ng van. Nagbalik ang aking diwa sa kasalukuyan pero nakatitig pa rin sa kanya. Maya-maya tinawag ko si Ate Vilma nang makita ko siyang pababa ng sasakyan. Ate Vilma, saan ka pupunta? Tatawagan ko lang sana ang anak ko eh. Pasensya na, hindi na kita tinawag. Malalim kasi ang iniisip mo eh. Naku, hindi naman ate. Alam mo itong cellphone ko na lang ang gamitin mo. Tapos magmerienda muna tayo. Libre na kita. Wika ko sa kanya. Napangiti naman si Ate Vilma sa sinabi ko. Ewan ko ba, naiintindihan ko ang hirap na pinagdadaanan niya ngayon, lalo na may sakit pa ang kanyang anak. Ako nga dati oras-oras kong tinatawagan ng bantay na nurse, makahingi lang ng update sa kalagayan ng pasyente ko. Magkasama kaming pumunta sa stall sa labas ng event kung saan ginaganap ang fashion show. Maraming nagtitinda ng pagkain, kaya naman nakapili kami ng kakainin habang nagpapalipas ng oras. Bumalik din kagad kami sa van at kumain. Habang ginagawa ko yon, tinatawagan ko naman ang aking nanay. Ipinaalam ko na lang na malilate ako sa pag-uwi at wag na niya akong hintayin. Hinihintay niya sana ako ngayon pero sa linggo na lang ako babawi. Pagkatapos ko namang makausap ang nanay ko, ipinahiram ko muna ang cellphone ko kay Ate Vilma para naman makumusta niya ang kanyang anak. Makalipas ang halos 3 oras, natapos din ang fashion show. Nagkakasiyahan na lang ang mga tao kaya lumapit na kami ni Ate Vilma sa amo namin na nasa loob ng dressing room kaya libre na kaming magpaalam. Amor, uuwi na sana ako eh, pati rin si Ate Vilma. Tama po ma'am, pupuntahan ko po kasi ang anak ko. Talagang magkasabay kayo? Ayos ah! Tapos na rin naman kasi ang show eh, tsaka tutulungan ko na si Ate Vilma na magligpit. Talaga? Alam mo kung bakit? Kasi tatanggalin ko na ngayon si Vilma sa trabaho. Hindi na siya papasok bukas.
Pero ma'am, ano pong kasalanan ko? Bakit niyo po ako tatanggalin sa trabaho? Dahil po ba dun sa nadumihan kong damit? Sige po, bawasan niyo na po sa sweldo ko. Ma'am, maawa naman po kayo sa akin. Hindi po ako pwedeng mawalan ng trabaho. Kailangan ko po yun para sa anak ko. Kung hindi ka kasi tatanga-tanga, baka naawa pa ako sa'yo. Kaso lang napakagaga mo eh. Ilang beses ka nang nagkamali. Napaka-ignorante mo pa. Naawa ako nang lumuhod si Ate Vilma sa harap ni Amor. Umiiyak. Gusto ko man siyang pigilan, hindi ko magawa. Mas lalong sumama ang tingin ko kay Amor. Kahit amo ko siya, hindi na rin tama ang ginagawa niya. Lumapit ako sa kanila para tulungang makiusap si Ate Vilma. Amor, hindi mo ba siya pwedeng bigyan muna ng pagkakataon? May sakit kasi ang anak niya eh. Kawawa naman siya kung basta-basta mo na lang siyang tatanggalin. Alam natin na mahirap makahanap ng trabaho ng mabilis. Kine-question mo ba ang desisyon ko, Habel? O baka naman gusto mong tanggalin na rin kita sa trabaho mo? Ang punto ko lang naman kasi, maliit na pagkakamali lang naman ang nagawa niya. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Hindi! Paalisin mo na siya ngayon din! Malakas na sigaw ni Amor. Nagsisimula nang pumatak ang luha ko. Gusto ko siyang ipagtanggol, pero paano naman ang trabaho ko kapag ako naman ang natanggal? Saan ako pupulutin? Tuloy lumapit ako kay Ate Vilma at inalalayan siyang makatayo. Mas lalong lumakas ang palahaw ng babae. Ate, halika na. Lumabas na tayo. Sandali lang, Bel. Kakausapin ko pang walang modo nating amo. Kailangan niyang marinig ang sasabihin ko. Huwag mo nang palakihin pa ang issue, ate. Kahit ano pang gawin natin, ang mali ay tama para sa kanya. Halika na. Nagpasalamat na lang ako nang tumalima na sa akin si Ate Vilma. Nagsimula na kaming humakbang papunta sa pinto. Kaso lang nang bubuksan ko na ang pihitan, lumingon si Ate Vilma kay Amor. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Buong akala ko, kasing ganda mo ang ugali mo. Hindi ko akalaing masahol ka pa pala sa hayop, ma'am. Ang kapal ng mukha mong pagsalitaan ako ng ganyan? Umalis ka na nga! Punyeta ka! Sikat ka pa ngayon dahil napapakinabangan pa ang kagandahan mo. Pero paano kaya kung pumangit ka na at maging masahol pa sa halimaw? Siguro kahit hayop, magwawala kapag nakita ang mukha mo. Umalis ka na! Halika na ate, umalis na po tayo. Balang araw makakarma ka rin. Ito lang ang tatandaan mo, ma'am. Mayabang ka pa ngayon, pero kapag kinarma ka na, wala ka nang magagawa pa. Layas! Tinalikuran nga namin si Amor at lumabas na. Habang papalayo, naririnig pa namin ang pagwawala ni Amor na hindi na namin pinatulan pa. Nang makalabas kami ng venue, ako na ang nagpara ng taxi na masasakyan namin. Iyak nang iyak si Ate Vilma. Halos ayaw na niyang tumahan. Gusto ko mang makauwi na kagad, napilitan akong samahan muna siya sa ospital. Paano na ako ngayon? Paano na ang anak ko? Ate, tahan na. Hindi ko din alam na seseryosohin talaga ni Amor ang pagtanggal niya sa iyo eh. Akala ko kanina nagawa lang niyang sabihin yon dahil na-stress lang siya. Ang inaalala ko lang, oras na wala na akong maisupply na gamot para sa anak ko. Baka ihinto na rin ng mga doktor ang panggagamot sa kanya. Yumuko ako at dinukot ang aking pitaka. Kumuha ko ng 2,000 mula doon tsaka inabot sa kanya. Hindi pa makapaniwalang napatingin sa akin si Ate Vilma. Ate, sige na, tanggapin mo na ito para man lang may magastos ka. Hindi ko tatanggihan ito, Bel. Pangako, ibabalik ko din ito kapag nakahanap na ako ng bagong trabaho. Ang isipin niyo po muna sa ngayon, maging maayos ang kalagayan ng anak niyo. Hayaan mo ate, kakausapin ko ang ibang kakilala ko. Baka may mahanap akong trabaho para sa'yo. Irerekomenda kita. Napakabuti mo sa akin. Hindi kagaya ng amo natin. Wala siyang puso. Sino ba naman ang magtutulungan tayong mga mahihirap lang naman. Tsaka okay lang yun ate. Normal lang naman sa atin ang magkaproblema. Pagsubok ito sa atin Ang mahalaga lumalaban tayo. Ano ba yan? Napapaiyak na naman ako. Halika na nga muna, ipapakilala kita sa anak ko. Huminto ang taxi sa harapan ng ospital kaya bumaba na kami pagkabigay ko ng pamasahe. Pumasok kami sa kwarto na inuokupan ng anak ni Ate Vilma. Nagulat ako nang makitang nakaratay ang anak niyang sa tingin ko ay nasa edad 8, babae at natutulog sa kama.
may nakakabit na swero sa kamay nito. Siya ang anak ko, Bel. Sana po ay gumaling na siya. Hindi ako nawawalan ng pag-asa, Bel. Sana talaga mailabas ko na siya sa ospital na ito. Isasama ko po siya sa mga dasal ko. Maraming salamat, Bel. Kanina habang kausap ko siya, nabanggit niya sa akin na hindi na raw naninikip ang dibdib niya. Mabuti naman po kung ganon. Sana tuloy-tuloy na yan. Naaawa lang ako sa anak ko, Bel eh. Paano ko ipapaliwanag sa kanya na natanggal na ako sa trabaho? Ate, wag mo munang isipin yon. Maski nga sa anak mo, wag mo na munang sabihin. Para naman hindi na niya isiping pabigat lang siya sa buhay niyo. Pasensya ka na talaga, Bel ha. Pati ikaw nadamay ka pa sa problema ko. Dapat nga nasa bahay ka na ngayon at nagpapahinga eh. Pero heto ginagawa mo pang mga bagay na dapat sana si Ma'am Amor ang gumagawa. Wala yun ate, basta kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Dahil yata sa tuwa kaya niyakap niya ako. Binigyan pa ako ng landline number ng ospital at ipinaalam kung kaninong pangalan ng nurse ang hahanapin ko para makausap siya kapag naisipan kong tumawag. Matapos ang pag-uusap naming yun ni Ate Vilma, nagpaalam na ako sa kanya. Umuwi na rin ako sa bahay at sa pagkakaalam ko, may photoshoot naman si Amor bukas sa isang resort. Kailangan maunahan ko ang babae sa venue dahil ayaw niyang nakikisabay ako sa kanya sa pagdating. Ang sabi pa nga niya, siya lang daw ang dapat na mapansin ng madla at hindi kaming mga extra lang sa buhay niya. Habang nakahiga sa kama, okupado ang isipan ko sa mga nangyari sa trabaho kanina. Hindi mawala sa aking diwa si Ate Vilma at ang anak niya. Sobra silang nakakaawa. Hindi ko tuloy namamalayang dahan-dahan na akong dinalaw ng antok hanggang sa tuluyan na ngang makatulog. Nagising ako kinabukasan sa ingay ng ringtone ng aking cellphone. Mabilis akong bumalikwas ng bangon. Gulat na gulat nang makitang halos kalahating oras na akong late. Lihim akong napamura. Ganun na ba kasarap ang tulog ko at hindi ko man lang namalayan ang pag-iingay ng alarm na inihanda ko? Bumuntong hininga ako nang rumihistro sa screen ng cellphone ang pangalan ng amo ko. Wala akong nagawa kundi ang sagutin ng tawag niya. Hello, Amor? Punyeta naman, Bel! Papunta na ako sa resort! Nasaan ka na ba? Kanina pa kita tinatawagan! Pasensya na, Amor. Napasarap kasi ang tulog ko eh. Hindi ko namalayang tinanghali na ako ng gising. Pwes, kung ayaw mong magaya sa ginawa ko kay Vilma kagabi, bilisan mo na ang mga galaw mo at salubungin mo ako sa resort. Tandaan mo, ayoko ng ibang makeup artist. Sige, bibilisan ko na. Tila kidlat ang mga galaw ko sa bilis ng paghahanda. Nakuha ko nga ng 5 minuto ang pagligo, pagbihis at pagtimpla ng kape. Agaran ako nagpaalam sa nanay ko at sumakay ng taxi. Salamat na lang talaga, hindi traffic sa lugar na pupuntahan ko. Paglabas ko ng sasakyan, bumusina naman sa akin ang kasunod kong kotse. Si Sir Eros pala. Bel, ikaw pala. Kadarating mo pa lang ba? Nasaan ang amo mo? Hindi ko pa alam, sir eh. Huli kaming nagkausap sa cellphone. Sabi niya on the way na raw siya. Kailangan ko lang pong mauna sa venue. Ganun ba? Halika, sumabay ka na sa akin. Pero sir… Sus, wag mong sabihin natatakot ka kay Amor. Para naman hindi mo siya kilala. Masanay ka na sa amo mo. Alam ko naman na medyo masungit siya. Pero hindi ka kayang kagalitan nun. Halika na, sa loob ako magpa-park. Nahiyari naman akong paghintayin ng lalaki. Wala akong nagawa kundi ang sumakay sa kotse niya. Nakaramdam pa ako ng pagkailang pero nang maalala ko si Ate Vilma, ginamit ko yun na topic para magkausap kami ni Sir. Sana, hindi na mainit ang ulo ni Amor ngayon. Kahapon, naabutan ko pa siyang pinagagalitan ng assistant niya. Naku sir, kung alam niyo lang, sinisanti nga niya si Ate Vilma kagabi. Kaya hula ko, ako na naman ang magiging pansamantalang assistant niya habang wala pang kapalit si Ate Vilma. Ano? Tinanggal niya sa trabaho si Vilma? Opo, iyak nga nang iyak si Ate Vilma eh. Alam niyo naman pong may nakakonfine na anak yun sa ospital, hindi ba? Sinubukan pa ni ate na magmakaawa, pero nagmatigas talaga si ma'am. Kawawa naman si Vilma. Sayang, kung nandun lang sana ako kagabi, baka nakausap ko pa si Amor. May iba kasi kong lakad kagabi, kaya hindi na ako nakabalik pagkatapos ng fashion show. Ayos lang po yun, sir. Hayun nga, malungkot si Ate Vilma kasi wala na siyang trabaho. Eh sir, nakakahiyaman. Baka naman po pwedeng irekomenda niyo po si Ate Vilma sa mga kakilala niyo.
Maayos naman po siyang magtrabaho eh. Natataranta lang po talaga siya kay ma'am. Sige, hayaan mo at kakausapin ko mga kakilala ko. Hahanapan natin ng trabaho si Vilma. Saka ibigay mo na lang sa akin ang info ng kinaroroon ng ospital ng anak niya. Sasagutin ko na muna ang gastusin. Makabawi man lang sa abalang ginawa ni Amor sa kanya. Salamat po, sir. Pagdating namin sa parking lot, humiwalay ako kagad kay Sir Eros. Mahirap na. Kilalang selosa si Amor. Ayokong nakikita niya akong kasabay na maglakad ang boyfriend niya. Makalipas nga ang ilang sandali, dumating si Amor sa set. Galit na galit. Kinakabahan ako dahil baka mapagbuntunan na naman niya ako ng init ng kanyang ulo. Walang imik na inihanda ko na lang ang mga gagamitin niya. Dahil nakasanayan ko na rin na kahit makeup artist lang talaga ako, nagagawa ko ring maging assistant niya dahil may karagdagang bayad din yon. Sa katunayan, ilang beses ko nang nagagawa ang mga yon lalo na kapag wala pang nahahanap na pamalit sa mga umalis niyang PA. Dala ang kanyang mga nakahanger na damit, nilapitan ko kagad ang aking amo. Narinig ko sila ni Sir Eros na nag-uusap. Babe, mainit na naman ang ulo mo. Umagang-umaga pa lang. Ano bang problema? Naiirita ako, babe! Ginugulo na naman ako ng Vilma na yon. Hinihingan niya ulit ako ng trabaho. Tinanggal ko na nga siya sa pagiging assistant ko kasi ang tanga-tanga niya. Tapos babalik na naman ngayon? Nakakainis talaga. Bakit mo naman kasi sinisante, babe? Alam mo namang may sakit ang anak niya, hindi ba? Dapat, kinausap mo na lang siya ng maayos. Hindi yung basta mo na lang siyang tatanggalin sa trabaho. Kawawa naman yung tao. Anong gusto mong gawin ko? I-tolerate ang maling pagtatrabaho niya? Ako din naman ang magsisisi kapag hinayaan ko na lang siya. My God, binabayaran ko sila para asikasuhin ako, hindi para ilaglag ako at ibilad sa kahihiyan. Tumikhim ako dahil sa aking narinig. Mabait si Sir Eros at kung minsan napagsasabihan nga naman niya si Amor. Pero alam ko din na hindi sa lahat ng pagkakataon na pagbibigyan niya ang kanyang boyfriend. Mas nasusunod pa rin ang gusto ni Amor kaya itinataas na lang niya ang dalawang kamay tanda ng pagsuko. Yun naman ang tamang pagkakataon para lapitan ko silang dalawa. Amor, heto na pala ang damit mo. Hayan, kagaya niyan babe. Ang trabaho ni Belle ay makeup artist pero nagagawa niyang trabaho ng isang PA. May taste pa sa damit. Pwede siyang maging stylist. Dapat sana 'di ba, kahit iisang trabaho lang ang inaplayan ng isang tao, yung pwede sanang ilagay kahit saan. Kagaya ko, isang ramp model ako, pero nagagawa kong mag-acting, nagagawa kong maging endorser, ganon. Puring-puri mo ako ngayon, Amora. Sana may bonus ako sa'yo, ha? Hindi lang bonus ang ibibigay ko sa'yo kung maliban sa pagiging makeup artist ay maging PA na rin kita. Tsaka hindi ka naman makakatanggi sa akin dahil malaki naman ang utang na loob mo sa akin, hindi ba? Babe, hindi na maganda yung sinasabi mo ah. Naku, pasensya na Amor, hindi ko na kaya yon. Alam mo naman na palagi akong hinihintay ni nanay eh. Alam mo kasi Belle, pagsabihan mo rin kasi ang nanay mo paminsan-minsan na wag naman masyadong demanding sa paghihintay sa'yo. Hindi pa ba sapat sa kanya na binubuhay mo siya? Talagang pati oras ng pag-uwi mo pinakikialaman pa niya? Hindi ako nakasagot sa sinabi sa akin ni Amor. Nasaktan ako sa mga narinig ko mula sa kanya. Si Sir Eros, nakikita kong apologetic na ang tingin niya sa akin. Kaya naman kahit medyo na insulto na ako, pinili ko pa ring maging professional sa harapan nilang dalawa. Iniisip ko trabaho lang ito. Walang personalan. Mamaya naman makakalimutan na rin ni Amor ang kanyang mga sinabi. Kaso lang may mga bagay pala talagang hindi na naibabalik sa dati. Yung tipong katulad na lang ng respeto na kay tagal kong iningatan. Pero sa isang iglap naglaho na lang bigla. Sa kadahilanang hindi ko nagustuhan ang tabas ng dila ng aking amo. Buong araw akong naimbierna sa ugali niya. Ang pinakamasahol ay nung inutusan niya akong bumili ng kape sa labas. Ang sabi niya, cappuccino ang gusto niya. Pero nainis ako nang sa pagbigay ko sa kanya, ibang timpla naman ang hinahanap niya. 3 beses akong pabalik-balik sa coffee shop. Hanggang sa muli akong dumating, dala na ang black coffee naman na ayon sa 3 niyang inuutos sa akin. Heto na ang kaping inutos mo, Amor. Belle, hindi ba't sinabi ko na black coffee pero hindi na galing sa coffee shop? Mawalang galang na, pero saan ko naman bibilhin ng black coffee na hinahanap mo? Sa grocery. Gusto ko manual mong ihahanda ang kape ko. May heater sa van, coffee maker. Gamitin mo yon, wag kang tanga.
Dahil sa 3 beses na akong pabalik-balik sa punyetang kape niya, literal na naubos na ang pasensya ko, Miss Winnie. Alam ko naman na may dagdag sa sahod ko at kailangan kong magtiis dahil sa pera. Pero ang ginagawa ni Amor, sobra na talaga. Gigil kong nilapag ang black coffee na binili ko sa coffee shop at pinandilatan siya ng mga mata. Sa tingin mo talaga akong tanga, Amor? Sino pa ba sa tingin mo? Huwag kang ang bobo. Yan ang hirap sa mga kagaya nyo eh. Porket sikat ang amo nyo, aba, aasta rin kayong mga pasikat. Dapat kahit ilang beses kang utusan, hindi ka magrereklamo. Bakit? Dahil sinabi mo malaki ang utang na loob ko sa'yo? Gaga ka ba, Amor, ha? Anong sinabi mo? Ang sabi ko, masama ang ugali mo. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo, ha? Ano? Ganyan ba talaga kasama ang ugali mo? Para pagdiskitahan ako o may saltik ka lang talaga sa utak? Pasalamat ka, tinanggap ko ang pagiging assistant mo kahit sukang-suka na ako sa ugali mo. Hayop ka, hindi porket nakakatulong ka sa akin may utang na loob ako sa'yo. Kung tutuusin, bayad na ako sa tagal ko nang nagtatrabaho sa'yo. Baka nakakalimutan mo, 3 buwan din akong nagtitimpi sa'yo. At sumasagot ka na talaga sa akin, ganon? Ano bang gusto mong gawin ko? Matuwa sa pagiging mataray mo na wala naman sa lugar? Lahat na lang ng staff mo masama kang makitungo. Ha, ang lakas ng loob mong sagutin ako, ha? Nabigla ako nang dambahin niya ako at sinabunutan. Literal na nag-dive kami sa sahig kahit wala namang tubig. Dahil sa ginawa namin, napalingon ng iilan sa mga taong nasa set. Inaawat na kami ng mga kapwa niya modelo, mga staff doon at ni Sir Eros. Gulat na gulat ang lahat at hindi makapaniwala sa nakita nilang ugali ng aking amo. Gayunpaman, hindi ako nagpatinag, Miss Winnie. Tutal, si Amor naman ang unang sumabunot sa akin, kaya sinabayan ko lang siya. Hinila ko rin ang mahaba at maganda niyang buhok hanggang sa maramdaman ko na pati ang mga paparazzi ay nagkakagulo na. Kinukuhanan kami ng litrato, ng video at may nagbubulungan pa ng mga salitang kampi sa akin at kampi naman sa kanya. Nahinto lang kami nang dumating sa set ang kanyang manager at pareho kaming pinagalitan. Gustong-gusto kong idemanda ni Amor pero sinalagi ito ni Sir Eros. Hayop ka! Wala kang utang na loob! Nagawa mo pa talagang gantihan ang pananabunot ko sa'yo! Ginalusan mo pa ako! Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ka? Sa ugali at pananalita mong yan, nakakairita ka na eh. Tama bang isumbat mo sa akin ang mga bagay na tinulong mo? Pinagtrabahuhan ko naman yon. Tama bang insultuhin mo ang nanay ko? Napalamunin siya sa harapan ko? Tama bang laitin mo ko? Lahat ng sinabi ko totoo! At masahol ka pang talaga kay Vilma! Mga social climber, pati boyfriend ko ginagapang mo! Teka lang, sandali ha, babe. Yan ba ang dahilan mo kung bakit mainit ang ulo mo kay Bel? Nagsiselos ka? Bakit hindi ako magsiselos? May nakakita sa babaeng yan kanina na bumaba galing sa kotse mo. Ano? Gusto mo siya kaya mo sinundo? Talagang harap-harapan mo na akong niloloko? Ang bilis talaga kumalat ng chismis. Oo, pinasakay ko si Bel sa kotse ko, mula sa entrance hanggang sa parking lot. Pero ikaw ang hinahanap ko sa kanya. Dapat ba akong maniwala sa'yo? Alam mo, Eros, hindi ko na nga alam kung nagsasabi ka ba ng totoo eh. Kasi nung una, si Vilma din, kung kausapin mo may halong mali siya. Ikaw lang ang nag-iisip ng mali siya. Yan ang totoo. Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit nagpapatuloy pa tayo sa relasyong to eh. Kung wala ka namang tiwala sa akin. Wala naman akong ginagawang masama eh. At wala ring ginagawang hindi maganda mga empleyado mo dahil naghahanap buhay lang sila ng maayos para sa pamilya nila. Ilang beses na kitang narinig na sinusumbatan mo sila, pinagmamalakihan. May narinig ka ba sa akin? Minsan sinasaway na kita kasi sumusobra ka na. Pero kadalasan, mas lumalamang talaga ang kasamaan ng ugali mo. Marami ang nakarinig sa sinabing yun ni Sir Eros at maging ang manager ni Amor, sapilitan na kaming hinila sa isang kwarto para doon makapag-usap. Malayo sa mga usisera at kolumnista na nakahandang sumira sa karir ni Amor. Nang makapasok kami sa loob, dinuro-duro na ako ni Amor. Tipong gusto pa niya akong sugurin ulit kaya pati na ang manager niya mismo nasigawan na siya na may attitude problem. Nahinto lang siya sa pagwawala ng lumapit sa akin si Sir Eros. Tama na yan, babe. Wala ka na sa lugar eh. Kung aawayin mo rin lang si Bel dahil nagsiselos ka, uuwi na lang ako. Magkikwit ako sa endorsement na to. Sige, papayag ako. Titigil na ako.
Pero paaalisin mo ang babaeng yan. Hindi rin naman siya marunong mag-makeup eh. Hindi. Mula ngayon, ako na magiging amo niya. Ayokong basta ka na lang nagtatanggal ng mga taong ilang buwan mo ring napakinabangan nang dahil lang sa tantrums mo. My God, Amor! Hindi ka na bata. Huwag kang magsiselos nang wala ka namang nakikita. Ano? Talagang i-hire mo ang malanding yan? Huwag mo siyang tatawaging malandi. Wala siyang ginagawang hindi maganda. At please, kung ayaw mong magkagulo tayo, huwag ka namang mga away ng walang dahilan. Gigil na pinagmasdan ako ni Amor mula ulo hanggang paa. Nang mga sandaling yun, gusto kong umiyak. Bigla akong nawalan ng trabaho pero may sumalo sa akin. Turns out na hinire pa rin ako ni Sir Eros para maging makeup artist niya. Pero isa-sideline ko din ang bruhang babaeng yon. Pero ang assurance sa akin ni Sir, makeup artist lang talaga ako. Hindi na ako gagawa ng trabaho ng assistant dahil ang manager na mismo ng malditang babae ang gagawa nun. Tsaka ko din aayusan si Amor kapag wala silang ibang mahanap na makeup artist para sa babaeng yon. Pagkatapos ng photoshoot, nag-pack up na kami. Panay pa rin ang irap sa akin ni Amor pero hindi ko na siya pinapansin. Buti na lang talaga, napakalma na siya ng bago kong amo. Ito ang isa sa kinabibiliban ko kay Sir eh. Hindi siya basta-basta nagtatanggal ng empleyado nang walang dahilan. May umento pa sa dati nang natatanggap kong sweldo. Sinabi pa niya sa akin na ipatawag si Ate Vilma para i-hire na rin niya kahit kasambahay lang para naman makatulong din siya sa anak nitong may sakit. Pagpasensya mo na si Amor, Habel. Saka wag mo ring isiping galit ako sa'yo dahil kinuha nga kita para mag-sideline sa pagme-makeup kay Amor. Ginawa ko lang yun para bigyan siya ng leksyon. Napakabait po ninyo, sir, para patulan ng babaeng yun. Marami namang ibang modelo dyan di hamak na mas maganda kesa kay Amor pero pinagtsatsagaan mo ang pangit niyang ugali. Mahal ko si Amor, Bel. Kahit may ugali siyang hindi ko maintindihan, mahal ko siya dahil siya si Amor. At naniniwala naman ako na pwede pa siyang magbago. Kailangan nga lang na pagsabihan siya palagi. Basta sir, simula nang sabunutan niya ako ng walang dahilan, wala nang katiting na respeto ko sa kanya. Kaya kahit amo kita, hindi ko maipapangakong hindi ko siya papatulan oras na saktan pa niya ako ulit. Hindi niya hawak ang buhay ko para ganunin lang niya ako. Nagtatango naman ang umiti lang sa akin si Sir. Ako na raw ang bahala, basta nasa tama ako at katwiran. Kung ano man daw ang ugali ng girlfriend niyang topakin ay wag ko na raw sabayan. Tuloy bumalik ako sa ospital ng hapong yun. Balak kong sabihin kay ate ang magandang balita. Kaso lang nanlumo ako nang makitang humahangos siya dahil dinala sa ICU ang anak niya. Anong nangyari ate? Nagkaroon ng komplikasyon ng baga niya dahil lang sa gamot na hindi niya nainom dahil hindi ko nabili. Ano? Sabihin mo ate, may magagawa po ba ako para makatulong? Hindi ko alam kung magandang balita ba ang dating nito sa'yo, pero pinapapunta ka ni Sir Eros sa bahay niya. Kahit man lang daw bilang kasambahay, bibigyan ka niya ng trabaho. Tsaka kailangan mong hintayin ang sekretary niya. Papunta dito yan para isettle ang bill ng anak mo. Talaga, Bel? Napakabuti mo sa akin. Talagang tinupad mo ang pangako mong tutulungan ako. Sige, pupunta ako. Sasama ako sa'yo. Mas lalong kailangan ko ngayon ng pera para sa gamutan ng anak ko. Ate, hindi po natutulog ang Diyos. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Hindi mo kailangan sa akin magpasalamat. Sa Panginoon at kay Sir Eros ka magpasalamat, ate. Tutal pareho na tayo ng amo kaya magkakasama na rin tayo. Anong ibig mong sabihin, Bel? Ikinuwento ko sa kanya ang nangyari sa pagitan namin ni Amor at ang pagsalo ni Sir Eros sa akin bilang kanilang makeup artist. Nagalit din si Ate Vilma sa aking sinabi. Namumuro na talaga ang kasamaan ng amo nating yan. Wala na siyang pinipili. Maski ikaw na 3 buwan na sa pagtatrabaho sa kanya, pinagbintangan pang inaahas si Sir Eros? Ewan ko ba sa babaeng yun, ate? Hindi na niya iniisip na parang kuya ko na si Sir Eros. Inahas talaga? Hindi ako ganong klaseng babae, no? Tsaka masyadong mahirap ang buhay para lumandi pa ako ng maaga. Kailangan ko pang ayusin ang buhay namin ni nanay para naman kahit papaano umasenso kami. Ano kaya kung bigyan natin siya ng leksyon? Hindi naman niya malalaman ang gagawin ko kung hindi mo ito ikukwento sa iba, hindi ba? Anong gagawin mo, ate? Halika. Sumama ka sa akin. Sumama ako kay Ate Vilma at lumabas nga kami ng ospital.
Napag-alaman kong nangungupahan pala siya ng isang kwarto malapit doon. Mga ilang bloke lang ang layo mula sa pagamutan. Pinatuloy niya ako sa munting kwarto at mas naawa ako sa kalagayan nila. Halos wala nang matinong gamit doon sina Ate Vilma dahil nasa ospital na raw lahat. Maupo ka muna sa kama, Bel. May kukunin lang ako. Sige po, ate. Pinagmasdan ko siya nang hinalungkat niya ang mga gamit niya sa aparador. Makalipas ang ilang sandali, may bitbit na siyang kasinlaki ng kahon ng sapatos pero gawa sa kahoy. Lumapit siya sa akin tsaka binuksan ang kahon. Tumambad sa akin ang mga sanga na kulay pula, karayom, mga itim na kandila, manikang gawa sa putik at libretong itim. Nanlaki ang aking mga mata. Obvious na para sa akin kung ano ang mga bagay na nakikita ko, pero hindi ko pa rin napigilang magtanong sa kanya. Ate, bakit may ganyan ka? May nabasa ako sa mga libro, ang mga bagay na ganyan, gamit para sa pambabarang. Tama ka, Bel. Ang mga ito ay ginamit ko noon sa probinsya, laban sa mga taong nangaapi sa akin. Ngayon hindi ko lang to nilabas dahil ape ko. Gagamitin ko ito para parusahan ng mga taong mapagmataas at mapangapi sa atin. Ano pong ibig mong sabihin, ate? Parurusahan natin si Amor. Bibigyan natin siya ng leksyon. Ate, wag na po. Baka mamaya mamatay si Amor dahil dyan. Hindi naman yun kaya ng konsensya ko. Huwag kang mag-alala. Ang gagawin natin ay pampagising lang sa kanyang buong pagkatao na hindi siya dapat nagiging mapagmataas at mayabang dahil lahat ng meron tayo ngayon ay hiram lang. Huwag mo sanang mamasamain, ate, ah. Paano ka natuto ng ganyan? Ng pambabarang? Huwag kang mag-alala. Bata pa lamang ako, marunong na ako. Pangkabuhayan talaga namin ito ng aking pamilya sa probinsyang pinagmulan ko. Talaga? Napagkakakitaan yan? Hindi po ba masama ang gawain yan? Ang sabi nga sa akin ng nanay ko, may katumbas na karma ang mambarang sa kapwa, maliban pa sa nilalangang tao para na rin kinakalaban natin ng Panginoon. Bumuntong hininga si Ate Vilma. Maya-maya pa sinabi niya sa akin na uso raw ang ganon sa lugar nila. Mahirap daw itanggi na may mga taong gumagamit ng itim na mahika dahil sa inggit, galit at pagnanais na makapaghiganti. Sinamantala naman ni Ate Vilma ang pagkakataong may kakayahan silang ganon. Nambabarang sila para mabayaran, pero yung binarang nila lalapit din sa kanila para magpagamot. At dahil sila ang pinagmulan ng karamdaman ng mga taong lumalapit sa kanila, mas mabilis nilang napapagaling ang mga taong ito. Kaya maraming bilib na bilib sa kakayahan nila. Nahinto lang yon nang mabuntis nga si Ate Vilma. Sa bagay na ito ko kumapit nung mga panahong kailangan ko ng kakampi. Kinutsa ako ng mga tao at pinagtawanan ako nang mabuntis ako. Iniwan kasi ko ng lalaking dapat sana'y katuwang ko sa hirap at ginhawa. Hindi ko rin inakalang masisira ang lahat ng magagandang bagay na meron ako kaya lahat sila binarang ko. Ang mga taong ginawan akong katatawanan, niloko at sinaktan. Naiintindihan ko naman po kung gaano kahirap ang mahusgahan, pero anong koneksyon ng pambabarang kay Amor? Paparusahan natin si Amor. Sisiguraduhin natin na siya naman ang iiyak sa pagkakataong ito. Tingnan natin kung may magagawa ba siyang magmalaki oras na mabarang na natin siya. Pero ate, nakakatakot naman po yata yan. Hindi mo kailangan makisali sa gagawin ko, Bel. Ang gusto ko lang, pagmasdan mo si Amor at matyagan oras na maisagawa ko sa kanyang barang. Sinundan ko siya ng tingin nang kunin niya ang mga gamit at ilabas mula sa kahon ng mga yun at maayos niyang hinilera sa kama habang umuusal ng orasyon. Hindi ko maintindihan ang katagang bawat salitang binibigkas niya pero nagdulot yon ng pagbabago sa temperatura. Lumamig ang paligid, humangin ng malakas. Tumahimik at animoy nakakabingi ang kapaligiran. Nanatili akong walang kibo hanggang sa bumaling sa akin si Ate Vilma at pinasulat ang buong pangalan ni Amor. Kumuha naman ako ng ballpen at papel tsaka yung sinulat at inabot sa kanya. Manatili ka lang sa labas, Bel. Ako nang bahala rito. Pero ate, malakas na uri ng itim na mahika ang meron ako, Bel. Ayokong makaamoy ng sariwang dugo sa malapit dahil pwede akong sapian ng masamang espiritu at kumain ng tao bago maisagawa ang pambabarang. Kaya mas maigi nang lumayo ka na muna. Wag na wag kang lalapit. Sige po ate, lalabas na lang muna ako. Kahit anong mangyari, nakarinig ka man ng ingay o kaguluhan dito sa loob, hayaan mo lang ako. Wag na wag kang lalapit o magtatangkang hawakan ako.
Oo at marunong akong bumarang, pero habang pinoproseso ko yon, hindi ko alam kung sinong demonyo ang pwedeng sumapi sa akin. Mas mabuti nang sundin mo na lang ako para manatili kang ligtas. Tatandaan ko po, ate. Lumabas na nga ako ng kwarto at nanatili na lang sa may veranda. Tahimik lang akong nakikiramdam, pinagmamasdan ng mga taong paruot parito sa kalsada, maging sa mga sasakyan at abalang mga motorista sa kalye. Maya-maya pa, nakarinig ako ng ingay mula sa loob ng inuupahang kwarto. Umuungol na si Ate Vilma, nagdarasal at hinahaluan ng pag-iyak. Pabago-bago ang kanyang boses, magiging babae, lalaki, bata at matanda. Minsan hindi ko na matiyak kung anong klaseng nilalang ang boses nito. Parang umaalulong na aso sa tunog ng baboy. Bigla akong ginapangan ng kuryosidad. Napatingin ako sa dingding at napansing may maliit na siwang mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Doon ako sumilip. Nakaramdam ako ng takot nang makita ang nakadipang si Ate Vilma. Magulo na ang buhok habang umuusal ng mga kataga. Nakatingala siya sa kisame gayong wala naman akong nakikita roon. Maya-maya pa, marahas siyang lumingon sa kinaroroonan ko. Para bang alam niyang may nakasilip kahit ingat na ingat ako na wag niyang makita. Ilang sandali pa, malakas siyang tumili sabay nanlisik ang mga matang tinitigan ako, as if kanina pa siya nakatingin sa akin. Umalis ka dyan kung ayaw mong ikaw ang una kong ialay! Hindi mo dapat nakikita ang paraan ng pag-aalay ko sa aking Panginoon! Opo, aalis na ako at hindi na ako manggugulo. Pasensya na po! Dala ng matinding takot, hindi na ako nanatili pa sa lugar na yon. Nagmamadali akong umalis at hindi na binalikan pa si Ate Vilma. Pinili kong umuwi na lang sa amin at nagkunwaring walang alam sa pinaggagawa ni Ate Vilma. Kinaumagahan, pumasok ako ng maaga sa trabaho. Dahil hindi na si Amor ang amo ko, dumiretso na ako sa set kung saan naroon si Sir Eros. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga naman, Bel. Maraming salamat po pala sa pagtanggap niyo sa akin bilang bago niyong makeup artist. Wala yun. Nagpapasalamat din ako dahil hindi ka tumanggi. Nasaan nga po pala si Amor? Hindi ko yata siya napapansin. Tumawag sa akin si Amor. Masama raw ang pakiramdam niya eh. Ha? Hindi naman yun ganun ah. Sa pagkakaalam ko kahit may sakit si Amor nagtatrabaho talaga yun. Iba ngayon, Bel. Sinabi niya sa akin na sobrang sakit daw ng ulo niya. Tapos sinabi naman niya na namamagaraw ang balat niya. Pati nga talukap ng kanyang mga mata, namimigat kahit kagigising lang niya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kinahapunan pagkatapos ng photoshoot ni Sir Eros, nagpaalam na ako sa kanya na uuwi na. Kaso lang nag-request siya sa akin na samahan ko muna siya sa bahay ni Amor at balak niyang dalawin ng dalaga. Nagpaunlak naman ako kaagad sa kadahilanang nagdududa ako na umeepekto na kay Amor ang barang na ginawa sa kanya ni Ate Vilma. Pagdating namin sa bahay ng dati kong amo, nadatnan namin siya na sigaw ng sigaw, nagwawala at pinagbabasag ang lahat ng muebles na palamuti niya sa sala. Nag-aalala namang dinaluhan siya ni Sir Eros. Babe, tama na yan. Bakit ka ba nagwawala? Anong problema mo? Anong ginagawa mo rito, babe? Bakit sinama mo pa ang babaeng yan? Ano? Talaga bang may relasyon kayo, ha? Ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan para magpakita pa rito sa pamamahay ko. Mawalang galang na Amor, hindi ako nagpumilit kay Sir Eros na magtungo dito. Ang sa akin lang, hindi ko siya matanggihan na samahan dito sa bahay mo dahil siya na ang bago kong amo. Baka naman nakakalimutan mo, si Sir Eros ang sumalo sa akin ng sisantihin mo ko. Alam ko, hindi ako tanga. Teka lang, babe. Pwede bang wag muna kayong mag-away? Nagpunta kami para tignan kung okay ka lang. Saka wala ka namang magagawa kung isama ko si Bel. Dahil ako na ang amo niya. Bakit ba kasi sinalo-salo mo pa ang babaeng yan? Wala naman siyang utang na loob. Kung hindi ko yung ginawa, malamang nasa news ka na ngayon. Ayokong malaman ng iba na malupit ka sa mga tauhan mo. Babe, mahal kita at tanggap ko ang ugali mo. Pero wag naman sana humantong sa puntong sisirain mo ang karir mo. Maraming naiinggit sa spotlight na kinalalagyan mo at sa isang pagkakamali mo lang, pwede kang mapalitan ng dahil lang din sa kagagawan mo. Dahil sa labis na inis, napasigaw na lamang si Amor. Para wala ng gulo umatras na lang ako at hindi na nakisali pa sa pagtatalo nila ni Sir. Ni hindi ko na siya pinatulan kahit ilang beses niya akong pinariringgan.
Para sa akin, bakit ko pa siya sasagutin? May iba na akong amo na magbibigay sa akin ng sweldong sobra-sobra pa nga sa pangangailangan namin ng nanay ko. Pinagmasdan ko si Sir Eros kung paano asikasuhin ang maldita niyang girlfriend. Pasalamat talaga si Amor, mabait ang lalaki. Kung nagkataon na iba lang ang nobyo niya, malamang nasampal na siya sa pagiging bungangera niya. Iniisip ko lang ang sakit na dinaramdam niya ngayon. Kilala ko si Amor. Kahit may sinat, hindi siya lumiliban sa trabaho. Ngayon lang, kung kailan may nangyayaring kababalaghan sa mukha niya, masahol pa siya sa pinapak ng piranha. Namamaga ang balat sa mukha niya, maraming butas sa tinutubuan ng kalyo, makapal at magaspang. Nakita ko yun nang silipin ko siya dahil nakatulog na sa kwarto at hindi na makakapanlaban pa. Diyos ko, sir, ano pong nangyari sa mukha ni Amor? Bakit nagkaganon? Hindi ko nga alam eh. Nag-aalala din ako. Eto nga, tinatawagan ko ang manager niya. At kanina, tinawagan ko na rin ang family doctor namin. Kailangan kong ipa-check up si Amor. Okay lang ba sa'yo na maghintay ka pa ng ilang oras? Huwag kang mag-alala. Ihahatid naman kita sa bahay ninyo. Ayos lang po, sir. Wala naman pong problema sa akin eh. Tsaka tulog lang din naman siya kaya okay lang na manatili muna ako rito. At least hindi na niya ako masusungitan. Ang mabuti pa, maghintay ka na lang sa labas at nagpa-deliver ako ng pagkain. Ikaw nang bahala ha. Babantayan ko lang muna si Belle. Sige po, sir. Wala pong problema. Mauna ka nang kumain ha. Marami naman yung in-order ko. Tapos kapag dumating na ang doktor, pakyatin mo na lang dito sa kwarto. Tangulang ang sinagot ko kay Sir Eros at nagpaalam na akong lalabas na. Sa balkonahe ako naghintay kung saan hindi naman nagtagal ang pagkakaupo ko sa may hagdan. Dumating din kagad ang pagkaing in-order ni Sir Eros at kasunod pa ang doktor. Pinapasok ko ang doktor at tinanggap ang delivery. Mabilisan akong kumain sa kusina at iniligpit ang aking pinagkainan. Kaagad akong pumasok sa kwarto ni Amor at nakiusyoso kung ano ba ang posibleng karamdaman ng dalaga. Kaso lang, nagulat ako nang marinig mula mismo sa manggagamot na wala namang findings na nakita at wala siyang sakit. Hindi na ako nakatiis na kausapin si Sir Eros nang magpa siya ng umalis ang doktor. Sir, baka naman po hindi doktor ang kailangan ni Amor. Baka naman albularyo. Albularyo? Bel, hindi ako naniniwala sa albularyo. Kalokohan lang yan. Kathang isip ng mga magagaling na manunulat sa TV station. Sir, wala naman pong masama kung susubukan nyo lang na maniwala eh. Kasi sa amin, kapag hindi gumagaling sa doktor, siguradong may masasabi at maitutulong ang albularyo para mapagaan ang karamdaman ni Amor. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Bel? Baka naman niloloko mo ko. Sir, bakit ko naman gagawin yun? Eh alam ko po kung gaano kahirap mabuhay nang hindi malusog ang pangangatawan. Ano bang suggestion mo? Kung maniniwala po kayo sa akin, pwede ko pong kausapin ang kakilala kong mananambal para mapabuti ang kalagayan ni Amor. Kung totoo yung sinasabi mo, sige, isama mo dito ang sinasabi mong mananambal para maipagamot natin si Amor. Pangako, kapag napagaling ng manggagamot mo ang girlfriend ko, irerekomenda kitang makeup artist sa mga kilala kong bigating artista. Totoo ba yan, sir? Oo naman, promise ko yan. Alam mo naman na sikat na ramp model si Amor. Ayokong basta na lang masira ang lahat ng pinaghirapan niya nang dahil lang sa sakit na to. Tumango ako at nangako sa kanya na gagawin ang lahat para lang makatulong. Alam ko pong nakakainis mang isipin dahil inape ko ng sobra ng dati kong amo. Pero hindi ko naman matatanggihan si Sir Eros. Sobrang bait niya para idamay ko siya sa tuwa ko dahil lang sa pagkakasakit ni Amor. Isa pa may parte sa akin ang nakukonsensya dahil alam ko naman talaga ang pinanggalingan ng sakit ni Amor. Alam kong epekto yun ng ginawang barang ni Ate Vilma. Siguro nga galit ako kay Amor pero mas gugustuhin ko pang makipagsabunutan sa kanya kesa sa ganito. Tuloy dinalaw ko si Ate Vilma sa ospital nang magkaroon ako ng bakanting araw. Natatakot ako sa kanya, dala nang makita ko ang ginawa niya nung huli kaming magkita. Pero siya lang kasi ang makakatulong sa problema ko ngayon eh. Kaya lalakasan ko na lang ang loob kong pakiusapan siya na iatras ang barang na binigay niya kay Amor. Ate Vilma? Bel, kamusta? Ayos lang naman ako, ate. Pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo nung nakaraan, ha?
Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman na natatakot ka sa akin eh. Pasensya ka na rin kung hindi ko napigilan ng sarili kong ipakita sa iyo ang kakayahan kong yon. Pati na ang pagsapi sa akin ng mga kaluluwang pinagkukunan ko talaga ng lakas para mambarang. Sila ang mga gabay ko para parusahan ng mga masasamang tao na nagbibigay ng kamiserablehan sa buhay ko. Akala ko ba ate bilang mambabarang, mga insekto ang gamit nyo para makapanakit ng tao? Hindi naman lahat. Sa akin mga espiritu at masasamang elemento ang tinatawag ko at inuutusang bigyan ng karamdaman ng mga kalaban ko. Pero nabanggit mo naman na manggagamot ka rin, hindi ba ate? Oo, sinabi ko naman sa'yo, yun ang pangkabuhayan namin ng pamilya ko sa probinsya. Binabarang namin ang mga tao sa tamang halaga at ginagamot naman sila sa pag-aakalang hindi kami ang nagbigay sa kanila ng karamdaman. Bakit mo naman nabanggit yan? Yung sumpa kasing ginawad mo kay Amor, umeepekto na. Ang nakakatakot pa, nawala ang ganda niya ate. Halos araw-araw na kinakalyo ang mukha niya. Namamaga at kinikiskis na nga niya na parang tuyong balat. Nakakadiri talaga. Humalakhak ng kay lutong si Ate Vilma dahil sa sinabi ko. Tuwang-tuwa siya sa ibinalita ko sa kanya kaya hindi ko masabi kagad ang napag-usapan namin ni Sir. Naisip ko kasi dahil si Ate Vilma naman ang nagbigay ng karamdaman, siya din ang makakagamot sa babae. Ate, baka naman po. Alam kong inutusan ka ng boyfriend ni Amor na ihanap siya ng mananambal. Ako talagang naisip mong lapitan? Galit ako sa kanya, Bel. Alam mo kung ilang beses akong ipinahiya ng babaeng yun, inalila at sinigaw-sigawan. Hindi pa ako nakukontento sa pagpaparusa sa kanya, kaya hayaan mo na muna akong magsaya sa pagdurusa niya. Ate naman, iniisip ko lang din po na baka kumuha sila ng ibang albularyo, matuklasan na may kinalaman tayo. Ate, galit ako kay Amor pero hindi ako mambabarang. Kung away rin lang ang pag-uusapan, mas gusto ko pang makipagsabunutan sa kanya. Huwag kang mag-alala, Bel. Wala naman akong balak na patayin si Amor eh. Gusto ko lang na magdusa siya, magsisi sa kanyang ginawa, na magbago na siya at hindi na maging matapobre at mapangapi sa mga kagaya nating mahihirap. Dahil sa mga sinabi ni Ate Vilma, hindi ko na siya nagawang kulitin pa. Tama din naman siya eh. Minsan kailangan talagang pagdusahin ng masama para malaman nila na hindi tama ang ginagawa nila. Kung ako naman ang tatanungin, nagalit nga ako kay Amor, nakipag-away, pero hindi ko magawang magtanim ng malalim na sama ng loob. Kasi kahit tinanggal niya ako sa trabaho, may tumanggap naman sa akin. Siguro kailangan ko lang munang intindihin si Ate Vilma. May isip naman siya at alam niya ang ginagawa niya. Pumasok ako sa trabaho nang walang nairekomendang albularyo kay Sir Eros. Alam ko naman na maiintindihan niya ako kapag sinabi ko sa kanya na abala pa ang mga mananambal at may tamang araw para gamutin si Amor. Umisip na lang ako ng palusot kahit alam kong kasinungalingan lang yon. Sir, pasensya ka na ha. Tumanggi pa kasi na pumunta sa bahay ni Amor ang mananambal eh. Marami pa siyang ginagawa. Pero huwag kayong mag-alala. Oras na matapos na ang mahalaga niyang ginagawa, pupuntahan niya rin kagad tayo. Ayos lang, Bel. Naiintindihan ko. Pupunta po ba kayo mamaya sa bahay ni Amor? Oo, dadalawin ko siya. Alam mo naman na umalis sa mga kasambahay niya, hindi ba? Na walang nagtsatsaga sa kanya. Mawalang galang na po, sir. Pero bakit ba nagkaganyan si Amor? Pasensya na po sa sasabihin ko pero bakit po ba ang sama ng ugali niya? Alam ko nagtataka kayo kung bakit sa kabila ng kasikatan niya ay wala man lang siyang pamilyang malalapitan. Bata pa lang siya, itinakwil na siya ng pamilya niya. Para sa kanila, palpak palagi si Amor na wala siyang mararating. Wala siyang kwentang tao. Bakit siya tinakwil? Sikat siya, maganda at mayaman. Hindi naman yan ang buhay niya noon. Anak siya ng nanay niya sa hindi kilalang lalaki. Isang bayarang babae ang nanay niya, sa bar nagtatrabaho. Pinagkakaperahan ng mga DOM, pati ng mga mayayamang kabataang naghahanap ng panandaliang aliw. Galit na galit ang lolo at lola ni Amor nang malaman nilang buntis ang nanay nito. Itinakwil ang babae dahil hindi na mapakinabangan. At mas masakit yun sa part ni Amor dahil pati siya tinakwil din ng nanay niya. Sabay kaming lumaki sa ampunan. Hindi ko po alam na may ganun pala kayong pinagdaanan. Nasa hustong edad na kami nang magpasyang umuwi si Amor sa nanay niya. Kahit kasi noon, hindi kami tumigil sa paghahanap sa mga magulang niya. Well, maliban sa akin na namatay talaga sa disgrasya ang mga magulang. Pero para kay Amor,
Habang nabubuhay pa siya, gusto niyang makasama at makilala ang kanyang tunay na ina. Nagtagumpay ba naman siya? Oo, nakasama niya ang nanay niya. Kaso lang, binuway siya ng ina niya sa utang na loob. Na lahat ng ginawa nito para kay Amor may kabayaran. Kaso lang, dinibdib ni Amor ang mga sinabi sa kanya ng nanay niya. Naglaya siya at ako lang ang pinuntahan niya. Ako lang ang taong dumamay sa kanya nun. Hanggang sa isang talent agent ang nakapansin sa amin. Nakita ang potensyal namin na maging isang modelo. Nagsimula kami sa wala hanggang sa umusbong at sumikat. Dito na siya muling napansin ng nanay niya. Nung una, kinasundo niya ang ina niya. Kaso lang, hinihingan lang pala siya ng pera para ibigay sa lalaki nitong lulong sa masamang bisyo. Dito na sila nagtalo. Nakiusap si Amor na iwan ng nanay niya ang lalaki. Kaso lang, masasakit na salita ang ibinato sa kanya. Na wala siyang kwentang anak. Na utang na loob ni Amor na binuhay siya ng nanay niya sa mundo. Lahat ng panunumbat natanggap niya na. Tsaka yung mga pagsiselos niya sa'yo o maging kay Vilma, natatakot lang siya na mawala ako sa kanya. Alam mo naman na ako lang ang kumakampi sa kanya. Nagulat ako sa naging revelasyon ni Sir Eros. Hindi ko akalain ang malditang babaeng kinaiinisan ko may mas malalim at masakit pang pinagdaanan. Naisip ko nga ang swerte ko pa pala. May nanay ako na mahal ako. Maswerte si Ate Vilma kasi biniyayaan siya ng anak at kahit bunga ito ng pagiging marupok ay hindi niya inabandona, bagkus inalagaan pa. Nagbago ang tingin ko kay Amor. Akala ko konsentidor lang si Sir Eros kaya sinasalo niya ang lahat ng kasalanan at kamalian ni Amor. Yun pala, pilit niyang ginagamot ang sugat sa puso ng dati naming amo. Marahil hindi pa lang niya alam kung ano ang tamang paraan para mapawi ni Amor ang hapdi na matagal na niyang iniinda. Kaya naman kinahapunan, pagkagaling ni Sir Eros sa fashion show na pinuntahan namin, ay sumama na ako sa kanya para dalawin si Amor. Nakita ko pang iika-ika ang babae habang naglalakad at pilit na nag-e-exercise. Babe, nandito na ako. Babe, mabuti naman at bakit kasama mo ang babaeng yan? Babe, hayaan mo na si Belle. Hindi siya manggugulo, okay? Dinalaw lang kita at kinakamusta. Heto, lalong lumalala ang sitwasyon ko. Pinahiran ko na ng ointment ang mukha ko pero wala namang epekto. Tsaka paalisin mo na nga ang babaeng yan dito sa kwarto ko. Naiinis ako sa kanya. Pasensya na, Amor, pero nandito ako para tulungan ng amo ko na alagaan ka. At bakit mo naman gagawin yon? Para ipamukha sa akin na may diferensya ang mukha ko ngayon? Na ikaw na ang maganda? Ikaw ang nagsabi niya na, hindi ako. Bakit ka pa kasi nagpunta rito? Hindi kita kailangan. Kung pag-aalaga ang gusto mo, maghanap ka ng aalagaan mo. Ayoko magkautang na loob sa'yo. Ganyan ba talaga ang akala mo sa akin? Naniningil ng utang na loob? Oo, kasi umaasta kang mabait. Pwede ba wag na tayong magplastikan pa? Kung tutuusin, galit ako dapat sa kanya eh. Pero nang matitigan ko ang makalyo at kulubot niyang muka, nilalamon ako ng guilt na para bang binubulungan ako ng konsensya ko na kasalanan ko ito, na dapat pinigilan ko si Ate Vilma na gawin ito. Malinaw na kasi sa akin na naging masama lang ang ugali ni Amor dahil sa tindi ng pinagdaanan niya. Ayon sa kwento ni Sir Eros, ang hirap nga namang isipin na habang kumakayod ang isang tao ay nilulunod siya ng panghuhusga. Marahil gustong gumanti ni Amor dahil sa mga naranasan niya. Yun nga lang, sa maling tao siya naghangad ng paghihiganti. Para hindi na kami magtalo pa ni Amor, hinintay ko na munang makatulog siya bago punasan. Nakaabang naman sa akin si Sir Eros, kaya may kausap pa rin naman ako. Sana, gumaling na si Amor. Tiwala lang po tayo, sir. Alam ko pong hindi natutulog ang Diyos. Ipagdasal po natin ang kalagayan ng girlfriend niyo. Oo nga eh. Sana din, matapos na ang mahalagang ginagawa ng albularyong sinasabi mo. Para naman magawa niya ng paraan na bumalik na sa dati si Amor. Hinahanap na kasi siya ng fans niya eh. Ang mga boss naman namin, nagtatanong na kung magaling na ba siya o hindi. Eh hindi naman pwedeng magpakita si Amor na ganito ang mukha niya. Hayaan niyo po, sir. Pupuntahan ko ulit ang albularyo na sinasabi ko. Hindi na rin nakaangal pa si Amor nang magising siya at makitang inaasikaso ko siya.
Nung una nag-iinarte pa siya sa akin. Minumura ko, tinataboy. Minsan umaalis ako. Pero kapag napapansin kong wala siyang lakas para manlaban sa akin, ay pinupunasan ko na siya at hindi na pinapatulan ng mga patutsada niya. Marahil dahil na rin sa konsumisyon at kalungkutan, mabilis siyang namayat. Maputla na ang balat niya at nangangalumata. Halatang walang matinong pahinga. Bakit mo ba ginagawa ito, Bel? Balak mo ba akong alagaan ngayon para patayin kinabukasan? Ano? Sira ka ba, Amor? May sakit ka na nga, nagsusungit ka pa? Ano bang palabas to? Bakit mo nga ginagawa to? Kailangan mo ng pera? Naghihirap ka na ba? Ginagawa ko to dahil kahit maldita ka, naiintindihan ko ng pinaghuhugutan mo ng katarayan mo. Alam mo, Amor, mas masaya ang buhay kung magmo-move on ka na sa mga masasamang pinagdaanan mo eh. Kalimutan mo na ang noon. Tsaka hindi naman lahat ng bagay na idadaan sa utang na loob. Minsan kailangan nating tumulong ng walang hinihinging kapalit o hinihintay na kabayarang insulto. Ano na naman yung drama mo? Simplihan na lang natin, Amor. Patawarin mo ang mga taong nagkasala sa'yo. Pangako, mahahanap mo ang katahimikang inaasam mo. Naiintindihan ko na kung bakit ka masungit sa amin, kung bakit ka nanunumbat sa tuwing nakakatulong ka. Dahil ikaw man, pinapala mo ng nanay mo ng ganong paniniwala kahit na ang totoo gusto mo lang naman siyang makasama. Hindi nakasagot sa sinabi ko si Amor, pero bumaha ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko na magagawa ang sinasabi mo. Pumanaw na ang nanay ko. Nahuli na ako. Mali ka, Amor. Hindi pa huli ang lahat. Pwede mong ibulong sa hangin ang kapatawaran mo. Dahil sa sinabi ko, muling natahimik si Amor. Iniwan ko na siya sa pagkakataong ito. Buo na ang loob kong kausapin si Ate Vilma. Marahil, alam niya na noon pa man ang rason ng pagkakaroon ni Amor ng masamang ugali. Pero sa halip na mabulag sa galit, pinili niya lang bigyan ng leksyon si Amor. Makalipas nga ang ilang araw, nagulat si Sir Eros nang malamang si Ate Vilma ang sinasabi kong mananambal na gagamot kay Amor. Gigil na gigil ang dati naming amo pero nagawa naman siyang pagsabihan ni Sir Eros. Labas man sa ilong, nagawa pa rin namang humingi ni Amor ng pasensya kay Ate Vilma. Pero hindi na namin pinaalam na siya din ang may kagagawan kung bakit parang sinumpa ang mukha niya. Pagkatapos ng mga nangyari, gumaling pa rin naman si Amor. Nanumbalik na ang dati niyang ganda at kuminis na ang muka. Mabuti na lang pinatawad pa siya ni Ate Vilma. Masungit pa rin siya sa amin pero iniiwasan na niyang magbitiw ng masasakit na salitang hindi na namin kayang lunukin. Alam kong dahan-dahan nang magbabago ang pananaw ni Amor at magiging magalang na siya sa kapwa. Sa ngayon po nasa showbiz industry pa rin ako. Makeup artist pa rin ako ng mga artista. Tinupad ni Sir Eros ang pangako niyang trabaho para sa amin ni Ate Vilma. Sila namang dalawa nagkatuluyan na nga. Nag-quit na sila sa pagiging modelo at ang huli naming balita ay magmamigrate na sa Norway para doon bumuo ng pamilya. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko. More power po sa inyong channel at God bless. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Miss Maymay Hernandez from Fairview, kay Miss Seika Perez at sa Perez family from San Rafael, Bulacan, kay Ice na nag-comment sa veteranong Embalsamadora upload na nagsabing buo na naman daw po ang araw niya at makikinig sa ating channel, kay Sir Oscar Enyona from Alabang at kay Miss Dins Rodriguez. Shoutout din po sa Ceiling Department ng Cosmo Malvar, Batangas at sa mga nagtatrabaho doon na magbe-birthday ngayong July. Sina Gesrel Caldea, Sandro Bansagales at hello po kay Madam Ami Bagonok de Ocampo. Salamat po sa pakikinig niyong lahat dyan. Kay Miss Julieta Ortega, kay Miss Mayrol Ann Pino from Jeddah, kay JMTM na lagi daw pong nakaabang sa new video upload natin, kay Ivy Vizca, kay Lily Jane Ray, kay Mr. Matarle Villasica, naku sana po tama ang pagkakabigkas ko ng first name nyo. Salamat po sa pakikinig. Kay Kel Rodis at Mami Flor de Lisa Esorio, Daddy Marlon Federizo at kay Kuya Vince Curvy Federizo na nakikinig from Tanay Rizal. Shoutout din po kay Sleepy Anglerfish na nag-comment sa katiwalang kasambahay upload. Ang sabi po niya, "What a nice story, I love this. Thank you po at nagustuhan nyo.
Kay Ma'am Purificación Noble na nag-comment naman sa Karma ng Pabayang Magulang upload, ang sabi po niya, nakakawili talagang makinig sa kwento ni Miss Winnie dahil kagaling ng boses at ang daming karakter ng boses niya. Naku, salamat po at nakakataba po ng puso ang ganitong comment. Kay Ma'am Maria Woods na silent listener ko raw po at laging nakikinig sa stories natin. Kay Ma'am Inda Perez, Miss Susie Kiaman, kay Ian J. Carillo at sa lahat po ng guard sa EMSTIP, Timbao, Laguna, kay Febe Ranyada, Ma'am Susan Rebong, kay Sir AJ Abrigo na nag-comment sa Inaangking Sanggol upload na laugh trip daw po habang pinakikinggan itong kwento sa work habang naka-earphone. Salamat po sir. At sa mga regular listeners natin na sina Ma'am Celia Tolentino, Miss Ami Yong, Ma'am Rowena Ausa, Inang Ausa, Ma'am Rosalina Bogayon, Sir Kimpoy Feliciano, kay Sir Lance, kay Elgin TV Vlog at kay Chris Jel Mamado. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan niyo po sana ang mga susunod ko pang upload. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.